Sumating po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, sa lahat po ng inaabot ng pangaral ng munting channel nito sa bagong panig ng buong mundo. At maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli nating pasalamatan si Abay Hawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan, maging ang ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat, Abay Hawa. Ngayon po ay September 13, 2023, ganap na pong alas 9:51 ng umaga dito sa atin sa Pilipinas. Magandang umaga sa lahat po ng ating mga viewers, magandang umaga sa lahat po ng ating mga kapatiran sa iba't ibang panig ng buong mundo. Magandang umaga, Brad Melchor Pasis. Ang ating pong pag-aaralan sa umaga pong ito ay hinggil po doon sa ETWC Aglipayan Church kontra sa banal na kasulatan. Ano po ba yung Aglipayan Church? Baka ho, yung iba ho ay hindi alam kung ano yung ibig sabihin ng salitang Aglipayan. Ito ay Philippine Independent Church. Yan. Ang Philippine Independent Church, official sa Espanyol, PIC, at FI, Aglipayan Church, kilala bilang colloquially, Libera Ecclesia, Pilipina, sa Latin, Libera sa Tagalog, Pilipina Independiente Iglesia Nacionalista, simbahan sa Pilipinas. Ang pagkahati nito mula sa simbahang Romano-Katoliko ay pinahayag noong panahon ng kolonyal na Amerikano noong 1902 pagkatapos ng digmaang Pilipino-Amerikano na mga miyembro ng Union Obrera Demokratika Pilipina dahil sa pagmumultrato sa mga Pilipino na mga paring Espanyol at naimpluwensyahan ng mga pagbitay kay Jose Rizal at mga paring Pilipino at kilusang sekularisasyon mga figure na sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora. Noong naunang kolonyal ng pamumuno ng Espanya, inilarawan ng prolific Filipino historian na si Teodoro Agoncillo ang Philippine Independent Church bilang ang tanging nabubuhay at nasasalat na resulta ng Rebolusyong Pilipino. Mula nang mabuo ito, ang IF or PIC, Aglipayanism, ay malawakang tinutukoy bilang isang schismatic. Ano ba yung schismatic? Yung sa pamamagitan no, nagkaroon sila ng pagkakahati. Salit na isang heretical na kilusan, ang Philippine Independent Church sa pangkalahatan ay nagpanatili at sumunod sa pangunahing hanay ng mga paniniwala at gawain ng Katoliko. Ang sentral na tanggapan nito ay matatagpuan sa pambansang katedral ng Banal sa Ermita. Ayan. Its central office is located at the National Cathedral of the Holy Child in Ermita, Manila. The Philippine Independent Church is the country's first and oldest Holy Filipino Lead Independent Christian Church. It is economically in full communion with the worldwide Anglican Communion, while still maintaining its independence as per their concordat. Ano ba ho yung history nila o yung kasaysayan nila? Sino si Gregorio Aglipay? Kaya tawag ko doon sa kanilang samahan ay mga Aglipayans. Aglipay at ang Rebolusyong Pilipino. Si Gregorio Aglipay ay natiwalag sa kalaunan na nooy Arsobispo ng Manila na si Bernardino Nozalida para sa pag-agaw ng ecclesiastical na jurisdiksyon sa pamagitan ng pagsali sa kilusang libertarian ni Emilio Aguinaldo at hinala ng kusing pag-uudyok ng Sikhism o yung paghihiwalay. Sa Papa Nooy Pope
Leo XIII noong 1899 sa kasagsagan ng Pilipinas, digmaang Amerikano. Noong naunang Rebolusyong Pilipino, si Aglipay at ang kanyang dating kaklase sa kolehiyo na si Isabelo de los Reyes, kilala rin bilang Don Belong, isang ilustrado na may akda na mamahayag at aktivistang manggagawa na nasa pagpapatapon noon sa Espanya, ay kumilos upang reformahin ang Katolikong Pilipino, kaparian na noon ay pinamumunuan at pinamumunuan ng mga prailing Espanyol. Ang mga paring katutubong Pilipino ay pinagbabawal ng mga siwa. Sa ilang parokya noon, coadjutor o katulong lamang sa mga prailing Espanyol. Ang mga katutubong pare ay pinagkaitan din ng pagtatalaga sa episkopasi noon. Presidente, hinikayat ni Emilio Aguinaldo si Aglipay na pamunuan ng katutubong Pilipinong kliro sa pamagitan ng paghirang sa kanya ng military Vicar General noong 1898 na nagnanais na pabagsakin ang espiritual na kapangyarihan ng mga prailing obispo ng Espanyol. Si Aglipay ay miyembro ng Kongreso ng Malolos, ang nag-iisang miyembro na nagmula sa sektor ng relihiyon, bagamat kinatawan din niya ang kanyang mga sariling lalawigan. Si Aglipay ay isa ring pinunong gerilya noong digmaang Pilipino-Amerikano na may ranggong Teniente General. Siya rin ang convener ng Filipino Ecclesiastical Council Paniki Assembly noong October 23, 1899, mga buwan pagkatapos ng kanyang excommunication bilang tugon sa manifesto ng dating punong ministro Apolinario Mabini na unang nakaisip ng ideya ng paghimok sa mga klirong Pilipino ay mag-organisa ng isang pambansang simbahang Pilipino. Ngunit hindi kinakailangang isang schism mula sa Roma na tumanggap ng suporta mula kay Aguinaldo. Ang asembleya ay dinaluhan ng 28 katutubong Pilipinong pari, kaya naitatag ang panambilang pambansang simbahan. Gayunman, ito ay tinanggal noong 1901 kasunod ng pagbuwag ng unang Republika ng Pilipinas. Pagkatapos ng ekskomunikasyon at pagkakatatag ni Isabelo de los Reyes, kasunod ng Philippine-American War, si Isabelo de los Reyes kasama ang mga miyembro ng Philippine Democratic Workers Union ay formal lang itinatag at ipinahayag sa publiko ang pagsisimula ng Philippine Independent Church noong August 3 sa Fine Arts Center sa Quiapo, Manila. Ang simbahan ay kalaunan na isinama sa Insular Government of the Philippines bilang isang relihiyosong korporasyon noong 1904. Tinanggihan ang bagong simbahan ang espiritual na otoridad at kawalan ng pagkakamali ng Papa at inalis ang kahilingan ng celibat para sa mga pari na nagpapahintulot sa kanila na magpakasal. Yan. Yun ang pagkakaiba nila ng Katolisismo. Noong panahon yun, bago pa man sumapi si Aglipay sa Kilusan, lahat ng klero nito ay dating mga paring Romano-Katoliko. Karamihan ay mula sa rehiyon ng Ilocos na ang ilan sa kanila naging unang hiram at inihalal na obispo ng simbahan ng mga pinakaunang klero at laiko nito. Ang mga hinirang na obispo ay tinalaga ng iba pang mga pari bilang nabigyang katwiran alinsunod sa mga unang pangunahing sulat ng simbahan na binuo ng Executive Committee mula sa mga kawani ng Union Obrera Democratica Pilipina. Si De los Reyes ang punong nagpasimuno ng paghihiwalay at iminungkahi na si Aglipay, batid na siya ay may impluensya sa mga klirong Pilipino, ay dapat maging punong tagapagtatag o Obispo Maximo, Supreme Bishop ng simbahan. Ang ideya ni De los Reyes na bumuo ng isang bagong simbahan na nakonsepto sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas mula Espanya noong 1901 pagkatapos ng kanyang pakikipag-usap kay Giuseppe Francica Navabi Bontefi, noon ay ang Apostolic Nuncio sa Espanya noong 1899 upang humiling sa Holy See sa pagtingin sa kalagayan ng Pilipinas ay nabigo. Noong panahon yun, ang bansa ay nagbago mula sa pamahala ng Espanya tungo sa Amerikano. Ang mga prailing Espanyol ay nasa kontrol pa rin ng mga parokya sa buong bansa at natakot si De los Reyes na ang mga klirong Amerikano ay malapit ng papalitan ng mga Espanyol sa halip ng mga katutubong Pilipino. Kasabay sa kolonisasyon ng mga Amerikano ay pagdating naman ng misyonerong protestanting Amerikano sa Pilipinas
noong 1901. So, puwera pa ho ito puwera pa ho yung mga protestante. Nagawa ni De Los Reyes na mag-rally na sapat na mga tao mula sa kanyang organisasyon, Union Obrera Demokratika Pilipina, ang unang modernong federasyon ng mga unyon na manggagawa sa bansa kung saan siya ang unang pangulo nito upang lumikha ng isang independenteng simbahan na nag-iingat sa lahat ng mabuti sa simbahang Romano at nag-aalis lahat ng mga panlilinlang na ipinakikilala ng mga Romanista upang sirain ang moral na kadalisayan at kabanalan ng mga doktrina ni Kristo. Noong panahon yun, meron siyang kinakailangang logistic na kailangan para makabuo ng isang bagong simbahan. Ngunit, isang obispo na may gamit at binigyan ng kapangyarihan para pamunuan ito. Noong una na excommunicated na si Aglipay, ay nag-aatubili dahil sa una itutol siya sa isang schism at apat na magisterium. Naniniwala siya na ang lahat ng paraan ng pag-abot sa isang pangunawa sa Roma ay dapat muna maubos bago magdeklara ng anumang schism. Gayunpaman, pagkatapos ng kanyang pakikipag-usap sa mga Hiswita at mga pinunong protestante, mabilis na nag-backfire ng pareho silang tumanggi at hindi pinahintulutan ng mga katutubong Pilipinong pare na namuno sa kanya-kanyang simbahan. Kalaunan ay tinanggap niya ang alok ni De Los Reyes na pamunuan ng independenteng simbahan noong September 6, 1902 at naging isa ng mga obispo nito habang nagsisilbi rin bilang de facto o supreme bishop hanggang sa siya ay sa wakas inilaan sa posisyon ng kanyang mga kapwa-obispo at sa bagong tatag na simbahan noong Enero 18, 1903. Kaya ito'y nakilala rin bilang simbahan ng Aglipayan o Church of Aglipayan. Ibig sabihin, kinuha kay Aglipayan yung church. Pagkatapos ng kanyang unang pinakamataas na obispo, si De Los Reyes mismo ay formal na itiniwalag na simbahang Romano-Katoliko noong 1903. Ginampanan niya ang papel ng de facto ng punong teologo, gayon din bilang isang laiko ng simbahan noong October 1, 1902. Pinangunahan ni Aglipay ang mga lumagda, pag-aproba at promulgasyon ng una at panandaliang pansamantalang konstitusyon ng Iglesia Pilipina Independiente. Noong huling bahagi ng 1902, nagbukas ang simbahan ng seminaryo na kalaunan ay pinangalan ng Seminario Central de Mabini, ang kasalukuyang Aglipay Central Theological Seminary ay matatagpuan sa Urdaneta, Pangasinan. Kagad pagkatapos tanggapin ang pwesto, hiniling ni Aglipay ang parehong gobernador general na si William Howard Taft at ang mga autoridad ng simbahang Katoliko Romano na i-turn over sa kanya ang mga gusali ng simbahan noong September 27, 1902. Simula sa Manila Cathedral, ngunit tinanggihan. Ang 5 taong kampanya ay nagresulta ng pagkuha ng halos kalahati ng pag-aari ng simbahang Romano-Katoliko sa bansa na mga tagasunod ni Aglipay. Gayunpaman, noong 1906, nagpasya ang konserbatibong Korte Suprema ng Pilipinas noon na ang lahat ng ari-arian na inuukupahan ng mga tagasunod ni Aglipay kailangang ibalik sa simbahang Romano-Katoliko. Ang Korte Suprema ng Estados Unidos kinatigan ng desisyon noong 1909. Ang Aglipayan Church na napilitang lumipat sa pansamantalang tirahan. Pagbuo ng maagang teolohiya noong October 28, 1903, pinagtibay ng IFI ang doktrina Reglas Constitutionalis BRC na pinalitan ang mga pangunahing sulat bilang pundasyon ng doktrina at mga tuntunin ng pamamahala ng simbahan na may kaunting pagbabago noong 1918 at 1940. Si Aglipay, tulad ni Jose Rizal, ay naging Freemason noong May 1980, bagamat hindi mismo isang Mason, si De Los Reyes na lumikha ng natatanging doktrina na liturhiya at organisasyon para sa Philippine Independent Church ay nakakuha ng ilang konsepto ng teolohiya at pagsamba mula sa kanila na noon ay formal na inaprobahan ni Aglipay. Si De Los Reyes ay sinuportahan ni Miguel Moraita, ang Grand Master ng Spanish Orient Lodge ng Freemasonry sa Madrid. Ipinagtanggol ng historiador na Jesuita na si John N. Somacher na si Moraita
At iba pang di Pilipino na ang Mason at ang mga laiko ay nagtulak kay Aglipay at de los Reyes patungo sa schism sa simbahang Romano-Katoliko dahil sa kanilang sama ng loob sa mga gawain ng mga orden ng relihiyong Katoliko sa Pilipinas. Sa halip na simpleng paghanga at paghihikayat sa nasyonalismong Pilipino, na maglaon ay pinangalanan ni Aglipay si de los Reyes bilang isang laiko, bilang obispo honorary bishop ng IFI noong 1929. Ang Philippine Independent Church ay patuloy na sumunod sa mga paraan ng pagsamba ng Romano-Katoliko, binago ng simbahan ng Latin, Tridentine liturgy at ang misa sa mga unang araw nito ay sinalita sa Espanyol at sa katutubong wika. Sa kalaunan ay binuo ni Aglipay at de los Reyes ang kanilang teolohiya na tinanggihan ng pagka-Diyos ni Jesus. So, ang kanilang aral, doktrina nitong si Aglipay at de los Reyes ay tinanggihan yung pagka-Diyos ni Jesus. At ang konsepto ng banal na Trinidad. So, yun ang pagkakaiba ng Katolisismo at saka itong simbahan ni Aglipay o church ni Aglipay. Opisyal na naging teolohikang Unitarian mula noong 1907, Aglipay at de los Reyes, Unitarian, rationalist at progresibong mga ideyang teolohiko ay nakita pa nga sa Katisismo 1905, Opisyo Divino 1906 at Nobena, Pagsisiyam sa Berhen sa Balintawak 1925, pati na rin ang pagsasali nito sa English, Nobenaryo ng Inang Bayan 1926. Hinawakan ni de los Reyes ang posisyon ng honorary bishop hanggang sa kanyang kamatayan noong October 10, 1938. May mga sinasabi na siya umano ay binawi at bumalik sa simbahang Romano-Katoliko 2 taon bago siya namatay. Gayunpaman, ang kanyang anak na si Isabelo de los Reyes Jr. na kalaunan ay naging kataas-taasang obispo ay mahigpit na tinutulan ng mga nasabing pahayag. Samantala si Aglipay ay humawak sa posisyon ng kataas-taasang obispo hanggang sa kanyang kamatayan noong September 1, 1940. Ecumenism, factionalism, schism at mga sekta ng Aglipayan. Mula sa mga unang taon nito, 2 pangunahing paksyon ang magkasamang umiral sa loob ng IFI at naging mas maliwanag pagkatapos ng pagkamatay ni Isabelo Sr. at Aglipay. Isang Unitarian, pinamumunuan ng kahalili ni Aglipay, kleriko na naging politiko. So, meron pala akong pinagdunan din pala ang Iglesia ni Cristo. Kasi, tinanggihan ni Aglipay yung pagka-Diyos ng Cristo. Akala ng marami ay tanging INC lamang ang may turo na ang Kristo ay tao. Si Aglipay din po pala. Hindi lamang yung mga Hudyo nung unang siglo, pati si Aglipay. Yan. Isang Unitarian pinamumunuan o pinangungunahan ng kahalili ni Aglipay, kleriko na naging politiko at pangalawang pinakamataas na obispo, si Santiago Ponasier, na ang naalal pagkatapos ni Aglipay alinsunod sa konstitusyon ng simbahan ay naging tapat na teolohiya ni Aglipay at Isabelo Sr. At ang isa pang Trinitarian, pinangungunahan ni Isabelo de los Reyes Jr. na nahalal na ika-4 na pinakamataas na obispo noong 1946. Noong Enero 21, 1946, napatalsik si Ponasier sa kanyang posisyon matapos ang isang nagkakaisang utos ng kataas-taasang konseho ng mga obispo ng simbahan. Dahil sa mga kontrobersya tungkol sa ilang mga desisyon na kanyang ipinataw, may tinuring na di umano'y labag sa konstitusyon. Isang schism ang nabuo sa dulo ng termino ni Ponasier at ang Unitarian faction ay umalis sa simbahan na tinangkin ang karapatan sa pangalan at pagmamayari ng mga ari-arian ng simbahan. Ito, yan ang napakabigat ho kasi. Kaya pagka may reliyon, yun hong mga lahat ng ari-arian
yan ho ay mapupunta doon sa founder. Ano, bagamat nagkandamatay na sina Aglipay, napunta ngayon kanino? Yung mga ari-arian sa ilalim ng pamumuno ni Isabelo Jr. Ang kaugnayan ng simbahan sa mga revolusyonaryong kilusahan ay pinutol at inalis kasama ng kanyang paghahangad para sa ekumenismo. Noong August 4, 1947, isang taon matapos ang pagkakaloob ng ganap na kalayaan ng Pilipinas, mula sa Estados Unidos, ang IFI General Assembly sa ilalim ni Isabelo Jr. ay nagpetisyon sa kapulungan ng mga obispo ng Protestant Episcopal Church sa United States of America, isa sa mga simbahan ng Anglican Communion, upang ipagkaloob ang IFI ng Apostolic Succession. Bagamat malaking bilang ng mga katutubong Pilipinong paring Romano-Katoliko ang sumapi sa IFI, sa panahon ng pasimula nito, gayunpaman walang mga obispo ang sumapi sa kilusan dahil sa simbahang Romano-Katoliko ay hindi nagtatalaga ng mga katutubong Pilipinong obispo. Sa oras na umiwalay ang IFI sa makatwidayang simbahan na walang makasaysayang Episcopate Apostolic Succession. Noong August 5, 1947, opisyal na pinagtibay ng IFI Church ang isang bagong deklarasyon ng pananampalataya at mga artikulo ng relihiyon na Trinitarian. Ayon sa nabanggit na dokumento, ang doktrina ng mga alintuntunin sa konstitusyon ng Philippine Independent Church na pinagtibay noong October 28, 1903 at kasunod na sinusugan ng mga pangunahing sulat ng Philippine Independent Church ay hindi na dapat ipalagay na may bisa sa mga kliro o laiko ng simbahan sa mga usapin ng doktrina, disiplina o kaayusan, kung saan ay iba ang mga ito sa sangkap ng nilalaman mula sa bagong deklarasyon ng pananampalataya o mga artikulo ng relihiyon. Gayunpaman ang mga ito'y dapat pahalagahan bilang isang makasaysayang dokumento na ipinahayag ng mga tagapagtatag ng simbahan noong sila'y naghahangad na bigyang kahulugan ng pananampalatayang Katoliko sa paraang naunawaan ng mga tao. Sa ilalim ng inspirasyon ng Banal na Espiritu, sinikap ng simbahan na puksain ang mga pagkakamali at ng pagkatulad doktrina na pumasok sa buhay at opisyal na mga dokumento nitong nakalipas na mga panahon. So, nababanggit yung Trinitarian, yung Banal na Espiritu, yung Unitarian, ito sa atin yung napapakinggan. Ang kapulungan ng mga opispo ng simbahang Episkopal sa Estados Unidos ng Amerika ay pinagbigyan ang petisyon ng IFI sa kanilang pagpupulong noong November 1947. Ang unang kataas-taasang obispo na si Gregorio Aglipay ay dati nang humingi ng pagkakaloob ng apostolikong succession mula sa ibang mga denominasyon sa ibang bansa sa loob ng maraming taon bago siya namatay. Ngunit nabigo dahil sa kanyang Unitarian theological na paniniwala. Ang mga nakaraang revolusyonaryong aktibidad ayon sa kasaysayan ng mga obispo ng IFI bago ang pagkakaloob ng apostolikong succession ay karaniwang tinatawag lamang bilang Monsignor, at ang mga obispo na pagtatalaga ay nagsisilbing titulo o posisyon lamang sa mataas na ranggo ng mga kliro na mga tungkulin ay pamunuan ng ilang mga diocese noong April 7, 1948 sa Episcopal Pro Cathedral ng St. Luke sa Maynila. Ang Trinitarian IFI ay may obispo nito katulad ni De los Reyes Jr., Manuel Aguilar at Gerardo Bayaca, ikatlong pinakamataas na obispo na muling inilaan at ipinagkaloob sa makasaysayang apostolikong paghalili mula sa linyang Anglican ng Episcopal Church sa Estados Unidos ng Amerika. Sa pamumuno noon ng misyonaryo na obispo na si Norman S. Benstead, gumagana para sa presiding bishop ay tinulungan ng mga kapwa-obispo ng Episcopal Church na sina Robert F. Whitmer at Harry S. Kennedy. Si dating Pangulong Emilio Aguinaldo ang naging sponsor ng tatlong obispo ng IFI. Pagkatapos ay idinimanda ng Trinitarian ang Unitarian faction para sa tanging karapatan sa pangalan at ari-arian ng original na IFI. So, dyan po muna, meron ng faction. May Unitarian na, may Trinitarian na. Doon nagsimula doon kay Aglipay, So, Aglipay yung church ang tawag ko sa kanila.
Ngayon, ano ho yung kontra? Siyempre, doon pa lamang ho doon sa pag sinabing Aglipayong Church, wala na sa kasulatan. Oh. So, hindi na makabanal na kasulatan. Pagka hindi na makabanal na kasulatan, naturalmente na hindi na salig yan sa kasulatan. Ano ho? Kasi marami rin nung silang mga aral na hindi rin talaga hango sa banal na kasulatan kasi nga galing sa Roman Catholic Church. Oo. Halimbawa, yung apostolic succession, aral ho nila ito nakuha ng mga obispo ng Iglesia Pilipina Independiente ang kanilang apostolic succession mula sa Episcopal Church sa United States of America ng Anglican line. Naunang ipinagkaloob noong Abril 7, 1948, tinatanggihan ng simbahan ang eksklusibong karapatan ng apostolic succession ng Petrine Papacy, yung katulad doon kay Pedro. Priesthood. Pinanatili ng Iglesia Pilipina Independiente ang makasaysayan ng 3 beses na ministeryo ng mga obispo, pare at diakono. Ang nabanggit na 3 utos ng mga ministro ay manatatangi mga kasuotan sa isa't isa. Ang kanilang pananamit ay nag-iiba ayon sa liturhiya na ipinagdiriwang. Optional ang clerical celibacy. Pinahintulutan nito ang mga pari nito na magpakasal. Ayan. Tinanggihan ang mandatoryong clerical celibacy habang nangangako sa kalimisang mag-aasawa. Ang mga pari ay maaari ding manatiling walang asawa. Ang mga pari ay tinatawag ding mga presbitero. Ang isang naghahangad na pari kinakailangan matapos ng bachelor's degree sa theology mula sa isa sa mga opisyal na inorganisa ng seminaryo ng simbahan. Sa kasulatan kasi, hindi naman nagtapos ng theology yung mga alagad. Maliwanag na kontra. So, katulad din ng ibang relihiyon na hindi rin talaga halaw sa banal na kasulatan, kundi puro mga aral tao din, no eh. Nagsimula doon sa Roman Catholic Church, naghiwalay. Pareho kasi yan, si Aglipayan. Si Aglipay. So, lumalabas doon sa ating mga binasa na isa ho yung pangyayari doon sa mga relihiyon na nakatatag. Kaya nga ang lagi nating tatanungin dyan, meron po ba silang kaligtasan pagdating sa kasalanan? Wala. Kasi lahat ng kanilang mga aral tao, hindi naman talagang aral. Sabi ko nga sa inyo, kukuha lang sila ng mga sitas. Kumbaga, ang pagkuha kasi nila ng sitas, yung papabor sa kanila. Pagka hindi papabor, hindi nababasahin. Diba? Kaya, yung ginagawa ho natin na pag-expose ay napakahalaga yan. Meron akong nabasa doon sa ating comment section sa YouTube na di umano ay tinan natin kasi ang sinasabi niya katulad halimbawa nitong ating mga pinag-aralan hinggil dito sa mga relihiyon. Yung bang sinasabi ko ay paninira? Kasi ang sinasabi ko nung nagkomento ay babasahin ko sana naandito pa. Ang sinasabi niya nako nawala na yata. Ayan, sabi niya, ito ay at Christine Cutify 44. Sabi niya, Mr. Umali, panay ka naman, sabi dito, sabi doon.
ayon dito, ayon doon, at panay. Tingnan nyo ang paninira mo sa mga pastor at ibang mga reliyon at panay reklamo ka. Bakit hindi ka magtayo ng sarili mong grupo, reliyon or sekta para makapagturo ka ng tama at para makilala ka rin at sumikat, hindi yung puro ka paninira. Mali din naman itong pinaggagawa mo, ipagdarasal mo na lang kaya palagi yung sarili mo. O yan at Christine QD5 44, ayan, binasa ko yung komento mo. Ako ba'y naninira? Hindi. Ang salita ko kasing paninira ay yung isang bagay na hindi totoo. Paninira yon. Yung bang sasabihin mo, yung isang tao na yon, sinisiraan mo yon, o yung paninira yon. Diba? Hindi yung hindi bagay o hindi totoo. Yung sasabihin mo hindi totoo. Paninira yon. Pero, yung basahin mo, yung aral nila, hindi masasabing paninira sapagkat yung aral nila ang subject dito eh. Oo, yun yung pinupunto natin o pinag-aaralan. Di ba? At yung sasabihin na ba't daw hindi ako nalang magtayo ng grupo? Ba't naman ako magtatayo? Ba't ako magtatayo ng grupo? Meron bang nakasaad sa banal na kasulatan na kinakailangan magtayo ako nakatulad ng mga reliyon? Wala naman nakasaad eh. May itinayo si Yahweh noong unang siglo pero hindi reliyon. Ang itinayo niya kapulungan or assembly. Yan, katulad na limawa yan, Philippine Independent Church. Di tayo ng tao yan. Yung Iglesia ni Cristo, tayo ng tao yan eh. Yang Muslim o Islam, tayo ng tao yan. Lahat po ng relihiyon ay pinamumunuan at tayo ng tao. Hindi katulad na itinayo ni Yahweh. Ang itinayo niya yung mga banal. Yung mga tinawag ang itinayo niya. Hindi reliyon, hindi simbahan, hindi iglesia, hindi church. Bakit tayo magtatayo? Di ba? Hindi kailangan na magtayo tayo. Kung may itatayo, nakatayo na yan noon pa. Di ba? So yun lang. So nakita natin dito sa ating pinag-aralan ngayon, dyan sa Aglipayan Church, nagkaroon na rin ng faction eh. So ganyan ang nangyayari. Ganyan ang nangyayari. Katulad halimbawa ng isang miyembro ng Iglesia ni Cristo na naging umalis din sa Iglesia ni Cristo and then nagsarili at yun nga yung napasama doon si Ginoong Soriano. Dating Iglesia ni Cristo na pinamunuan ngayon noong pinamunuan nila yung itinayo ni Soriano. Na humiwalay din, nagkaroon din ng faction. Faction din eh. At ganyan ang nangyayari sa relihiyon. Faction, palibasa ngayon nasa laman. Pagkakabahabahagi. Ngayon, sa kapulungan, iba. Pagka nagkaroon na ng pagkabahabahagi sa kapulungan, may pumasok na sa laman. Pero hindi katulad doon na nangyayari sa relihiyon. Pag-alis nung isa, magtatayo ng isa, magtatayo ng grupo, magtatayo ng relihiyon. Kaya dumami ng relihiyon. Ganun din naman, yung iniaral na inalisan nila, yun din. Kaya katulad niya ni Aglipay. Meron lang silang mga ilang binago, pero yung halos katuruan ng Roman Catholic Church, halos ganun din eh. Marami silang halimbawa, yung pananaw nila sa diborsyo, nagpapahayag ng pagiging bukas ang mga opisyal ng simbahan sa pagpasa ng divorce bill sa Pilipinas. Yan ang hindi nila pagkakaisahan ng Katoliko. Sa Katoliko talagang ayaw. Dito sa kanila, naging bukas
ang Aglipayan Church na sa pagpasa ng divorce bill sa Pilipinas. Gayunpaman, nilinaw nila na hindi ito dapat ipagkahulugan bilang isang pagkukuwalang bisa sa sanctity of marriage. Ngunit bilang isang bagay na praktikal, sinabi pa nila na bagamat naniniwala sila na ang mag-asawa ay may tungkulin na tuparin ang kanilang mga panata sa kasal, ang diborsyo ay maaaring gamitin bilang isang huling paraan kapag ang problema ng psikolohikal at hindi magkatugma na nagpapahirap sa parehong mag-asawa na mamuhay ng magkasama. Sa kasulatan, hindi mo na kailangan hayaan mo siyang humiwalay. Diba? Sa unang Korinto, halimbawa, gusto makipaghiwalay yung asawa, edi hayaan mo siyang humiwalay. Wala na yung mga divorce na yan. Wala na yan. Yan yung mga batas ng tao. Kaya lamang, pag humiwalay ka, manatili kang walang asawa. Yun ang sinasabi ng kasulatan. Kasi, sa kanila sa mga reliyon na pumapayag dyan sa divorce, pag divorce, hiwalay. Hahanap naman ang ibang mapapangasawa. Sa kasulatan, iba. Unless na mamatay, alinman sa isang parte. Kung lalaki namatay, yung babae na nasa kapulungan, pwede pa bang mag-asawa? Depende sa kanya at depende kay Abay Hawa. Kasi kung ikaw naman namatay yung asawa mo nang ikaw ay 70 anyos na, may asawa ka pa ba? O kaya senior na o 60 anyos na nang mamatay yung asawa mo, mag-aasawa ka pa ba? Diba? Kaya depende. Kung mag-aasawa ka naman, kinakailangan kaisa mo naman. Sa pananampalataya, mahirap. Mahirap makakuha ng kaisa mo sa pananampalataya. Aminin man natin hindi, pagka ikaw ay nasa kapulungan, mahihirapan ka na makakuha ng kaisa mo. Yung kaisa mo sa pananampalataya, iisa yung pinatawagan, pinapanalanginan, mahihirapan. Mahihirapan. Talagang tangi si Abay Hawa na lang. Ayan. So, isa na namang relihiyon, ang ating pong binigyan ng pansinan yun daw, Iglesia Pilipina Independiente ay opisyal at buong legal na pangalan ng Philippine Independent Church. Ayan. Habang ang muli ay ang salin nito sa Iglesia o sa Ingles na tinutukoy na konstitusyon at kanon ng simbahan. Bukod sa dati ng pinagtatalunan Iglesia Katolika Pilipina o ang Philippine Independent Catholic Church, doon pa lang sa pangalan na nagkakagulo na sila. At iba pang kinikilala ang pangalan kung saan maaaring kilalanin ng denominasyon ay ang Iglesia Katolika Apostolika Pilipina, Iglesia Aglipayana o Aglipayan Church, Aglipayana Catholic Church o Aglipayan Catholic Church, at Aglipayana o Aglipayan Independent Church. Ang lahat na nabanggit na pangalan ay nararapat na nakarehistro sa Securities Exchange Commission na may SEC registration bilang isang relihiyosong korporasyon na inkorporada noong 1904. Ang Iglesia Pilipina Independiente, Philippine Independent Church at Aglipayan Church ay mas karaniwang ginagamit. Dahil sa ugat nito, sa tradisyong Romano-Katoliko, ang istruktura ng mga gusali ng simbahan, gayon din ang mga outstation chapel ng Philippine Independent Church ay hindi gaanong naiba sa mga gusali ng simbahang Romano-Katoliko sa Pilipinas. Ibig sabihin, meron din silang simbahan. Ayun. So, ibig sabihin, halos iisa rin. Ayun. Meron din silang mga remulto yung ipinagawa si Gregorio Aglipa na nakadisplay sa harap ng National Cathedral. Meron din sila, meron din silang mga santo-santo. Meron silang Our Lady of Balintawak,
Meron din silang communion. Oh, talagang halos parehas din. Oh. Sa kanila, yung pinakamataas na obispo, si Gregorio Aglipay. Unang pinakamataas na obispo ng simbahan. At Vicar General ng revolusyonaryong pamahalaan. Ang tanging kliriko delegado na naroon sa panahon ng paglikha ng saligang batas ng Malolos. Efraim Pahutagana, ikalabindalawang pinakamataas na obispo ng IFI mula 2011 hanggang 2017 at dating tagapangulo ng National Council of Churches of Philippines. Ibig sabihin, existido pa rin sila hanggang sa panahon natin ngayon. So marami rin ho silang mga miyembro. At umaabot ho yan ng milyon din. Milyon din ho yan. Hindi mo basta-basta sabihin mamamaliitin. Hindi ho. Marami rin ho sila. So yun po. Ayan. Magandang umaga po doon sa lahat po ng ating mga viewers. May 14 tayong viewers. 42 yung komento, 18 yung reaction. Brad Milton Pasi, Sister Lori Calderon, Brad Fortunato Juarez, Sister Lolita Corsiga, Brad Rodelio Nava, magandang umaga. Sister Rosely Bandogo, Sister Gina Macar, Lolita Corsiga. Kontra rin po sa banal na kasulatan, bro, tinanggihan din nila ang pagka-Diyos ni Yahweh siya ay wala rin pinagkaiba sa mga gulama. Totoo po yan. Brother Dr. Bormeo, hindi po si Kristo ang founder, kundi tao. Brother Mundo Umali, ayan. Sister Lolita Corsiga, puro invento rin. Sister Elizabeth Benz, magandang umaga po. Sister Vivian Bandojo Mana, magandang umaga. Sister Loren Paulan Fernandez. Edmundo Mali, bro, hindi nabigyan ng pangunawa yan, taong yan. Sarado. Tama yan. Lolita Corsiga, pinakikita po nila ang mga ginawa nilang kasamaan. Paano po kayo naninira, sila po ang sumisira sa sarili nila. Dami pong palusot, kalalulusot, katuwiran pong baloktot. Di ba? Pero mo, sabi dito, sabi doon. Ano yung paninirang ginawa ko? Wala naman akong paninirang ginawa. Yung ilantad, yung aral nila, paninira ba yun? Di ba? Para sa kanila, paninira, aral nila. Sinasabi mo lang yung aral nila, paninira. Brother Torbone, hindi na po yan pwede magtayo dahil may nakatayo na at si Kristo ang nagtayo. Yung mga nagtayo po yan, Antikristo, nasa laman. Lolita Corsiga, puro po negosyo na reliyon, pati sa pag-asawa at paghihiwalay. Rosely Bandojo, wala. Pareho lang sila ng Katoliko, wala nang pinag-iba, nagpayaman lang. Arnelo Priagola, magandang umaga. Sister Chris de la Posquin, maraming salamat po kuya sa paglalantad ng maling araw na Aglipayong Church. Ingat ka po palagi. Salamat, Sister Chris de la Posquin. Ayan. Sana wala akong na-miss na mga kapatid na nakasama po natin. And then, sino po ba? Doon sa mga kapatid na nag-share, Sister Gina Macar, Sister Rosely Bandojo, Brad Rodelio Nava, Brad Jason Gonzalez, Sister Maria Victoria, Brad Samrotoni, Sister Shirley Reverisa, Brad Emiliano Umali, Joel Suela, Sister Loren Paulan Fernandez, Sister Chris de la Cosquin, Brad Wilfredo Bedes, Brad Arthur Bormeo, Brad Melchor Pasis. Yun po ang ating mga kapatid na nag-share. At muli, maraming salamat po. Isang magandang umaga po sa bawat sa atin. Sino pa ba? Yan natin at baka may pahabol pa. Ayan. Lolita Corsiga, maraming salamat po, Bayawa.
Salamat, Sister Lolita Porsiga. At bukas po kung lolobin ni Abay Hawa, isa na namang relihiyon ng ating pagtatalakayan, ilalantad sa isang Diyos nating tagapagligtas sa pangalan ni Abay Hawa ay sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan ng paghahari at ang kapangyarihan sa kanonoong panahon at ngayon at magpakailanman. Isa nawa. Muli po, maraming pong salamat sa ating mga viewers. Maraming salamat sa lahat po ng ating mga kapatid. Maraming salamat, Sister Lolita Porsiga, panibagong kaalaman po. Salamat po, salamat. Talagang ganyan po, natuturo si Abay Hawa ng araw-araw na bagong kaalaman sa bawat nasa kapunuan. Muli po, maraming pong salamat. Muli tayong ingatan, gabayan, pagpalain ni Abay Hawa sa bawat segundo, minuto, oras na atin pong inilalagi sa mundo nito. Muli po, maraming pong salamat. Isang magandang umaga po sa ating lahat.